Okay, good morning mga bro. So, update lang. Ano lang natin yung nabili natin headlight sa Shopee. So, itong classic retro style na headlight. So, ito nabili ko is 800 plus sa Shopee. Kasama na yung bracket. So, pag-usapan natin yung pros and cons nito. Ang pros nito, pag binuksan mo itong park light, is maganda talaga siya tignan. For example, ganito. Tanggalin natin yung So, yan siya. Pag yung yung park light. So, ito, pag binuksan nyo to, at sinaban nyo ng headlight, at kita pa din yan, nakabukas pa din yan. Maski naka-turn on yung yung pinaka headlight nyo. So, ayan ang pros niya. Konti lang, isa lang. Ayan. Ang cons naman nito, medyo madami. So, ang cons nito is 35 watts lang. Talagang mahina, pero kulay puti naman ang buga. Kaso lang, kung sanay ka sa mga malalakas na ilaw, madidismaya ka dito. No, kasi 35 watts lang nga. Tapos, ang cons pa nito, yung kasamang bracket na sinama nila is intended para sa mga inverted fork. Okay. Ayan sagad na siya. Pero dumudulas pa din siya pababa pag matagtag. So, ginawa ko, kinalang ko. Nagpunit pa ako ng ng tsinelas para humigpit lang siya. Tapos ito, sinagad ko na dito for added support. Yun. Yung cons niya, hindi ko pa nagdagdag ng aux lamp. Pero buti lang may nagbigay sa akin nito na libre ng kamag-anak. So, ito lang yung nabili ko. Ayan. Which is 100 plus. Kulang ko ng 200 per piece. Hindi siya one set. Ayan. So, ayan. Mas lalo na kung pang-pantra kayo na motor. Ayan, katulad sa akin, Rusi 125. Problema ang patong speed meter niya. Simula nung kinabit ko to, at hindi na gumana itong speed meter niya dahil dito. Ayan. Hindi siya maipasok ng mabuti. Kasi itong niya is medyo matambok sa likod. Ayan. Kaya wala na to, patay na to. Ang gana lang dito, nakikita ko lang yung gumagalang lang dito yung gear indicator, tapos yung left right signal. Mga next week, mapapalitan ko na to ng bilog. Yung mas maliit para wala na to. Sa gabal, tas pangit din tignan. May awang. May awang talagang pangit. Tapos hindi din makakabitan ng cowling. Dahil itong speed meter niya is mas malapad pa kasi sa headlight ata. Hindi naman. Pero mas malapad siya dun sa cowling na ibibili ko. Kaya pilitan na napalitan. Yan. Pero kung gusto niyo naman na na mas malakas ang buga, bili lang kayo ng mga round headlights din, yung mga plain. Pero dyan yung pure white o kaya yung yellow. Kasi sa mga ganung headlight, pwede nyo palitan yung bulb. Yung sa Kiwi ko dati, pinalitan ko ng bulb yun, H4, talagang lakas ng buga. Hindi mo na kailangan ng ng aux lamp. So, tignan natin ngayon yung talagang buga nitong headlight na to. Ayan. Yan siya. So, medyo mahina na yung baterya, pero tignan natin start natin. Hindi na nagana yung pahina na yung baterya. Yuk. Pakita ko sa inyo kung gaano kahina yung buga niya. Okay. Okay, lakasan lang natin yung
kaganda lang kasi nito, maski i-on mo yung headlight, magpapakita pa nito kasi yung ginawa ko dito always on to eh. No, pagkasusi pa lang naka-on na agad yan. So tignan natin yung buga ng headlight. Yan. Ayan, naka-ano siya, high. So tignan nyo ang buga ng high nya. Yan, ganyan lang. Baka hindi pa mabulag yung daga dyan. Yun. Pero look wise, maangan siya tignan mas lalo na sa malayo. Kasi ito, maski malayong malayo, kita-kita to ng mga pasalubong mo. Okay, so next vlog na lang. I-ano ko sa inyo kung anong silbi nitong kinabit ko dito yung angle riser niya.